Naranasan mo na ba ang araw na parang lahat ay sablay? Yung pakiramdam mo, tila ang buong mundo ay ayaw sa'yo. Bago mo tawaging malas ang mga nangyari, pakinggan mo muna ang kwento ni Ginoong Henry. Sa tahimik at maaliwalas na bayan ng Willow Creek, kilala ng lahat si Ginoong Henry, ang mabait na may-ari ng Daily Loaf Bakery. Hindi siya mayaman, pero sikat ang kanyang sourdough bread at ang kanyang maliit na panaderya ang nagsilbing puso ng komunidad. Ang pinakamahalagang yaman ni Henry ay ang kanyang lumang oven na gawa sa bato na minana pa niya sa 3 henerasyon ng kanyang pamilya. Mano-mano itong binuo at dito niya hinuhugot ang lasa at kaluluwa ng kanyang tinapay. Maraming negosyante mula sa syudad ang nag-alok na bilhin ang oven sa malaking halaga, ngunit palagi silang tinatanggihan ni Henry. Hindi lang ito kagamitan, wika niya. Ito ang kaluluwa ng aking pagbe-bake. Sabi ng mga taga-bayan, siya raw ay makaluma. Henry, makakabili ka ng mas malaking panaderya sa perang iyan, payo nila. Ngunit mumingiti lang si Henry. Ang pera kayang bumili ng gamit pero hindi ang saya na naidudulot sa akin. Isang hating gabi ng Martes, may nangyaring hindi inaasahan. Isang maliit na sunog dulot ng kuryente ang nagsimula at pagsapit ng umaga, tuluyang nawasak ang minamahal na oven. Wala nang natira. Lubos itong nasira. Naglabasan ang mga taga-bayan, puno ng awa at panghihinayang. Napakamalas mo, Henry, sabi nila. Dapat ibinenta mo na noon pa. Tingnan mo ang nangyari ngayon. Tahimik na tinitigan ni Henry ang mga guho. Wala siyang galit, wala ring pagdadalamhati. Mahinahon niyang sinabi, baka masama ito. Baka hindi. Sino ang nakakaalam? Akala ng lahat ay tinatago lamang niya ang kanyang sakit. Ngunit makalipas ang 1 linggo, may dumating na balitang ikinagulat ng buong bayan. Isang historical society ang nakarinig tungkol sa natatanging oven ni Henry. Inalok siya ng grant hindi lang para muling itayo ang oven, kundi para rin mag-install ng 3 modernong energy-efficient chambers at i-renovate ang buong panaderya. Ang halaga ng grant ay mas malaki pa sa lahat ng alok na natanggap niya noon. Namangha ang buong bayan. Napakaswerte mo, Henry. Nawala ang isang lumang oven pero nagkaroon ka ng bagong panaderya. Ngunit muli kalmado lamang si Henry. Baka mabuti. Baka hindi. Ang buhay ay marunong magbalanse. Kailangan lang nating maghintay. Ang anak niyang si Clara Ara, isang masipag at batang panadero, ay agad nagsimulang mag-aral sa mga makabagong kagamitan. Sabik siyang makatulong upang muling magbukas ang panaderya. Isang hapon, habang binubuhat ang isang mabigat na mixer, nadula si Clara Ara at napilayan ang kanyang bukong-bukong at naging malubha ang kanyang lagay. Ayon sa doktor, hindi siya maaaring tumayo at mag-bake sa loob ng 1 buwan. Muling nagbalik ang pangamba ng mga taga-bayan. Grabe ang malas, ngayon pa talaga, wala kang katulong. Mahinahon muling nagsalita si Henry habang tinitingnan ang kanyang anak. Minsan, ang daan patungo sa kabutihan ay puno ng sakit. Hindi natin agad nakikita ang mas malaking larawan. Makalipas ang 1 buwan, isang bagong pagsubok ang dumating sa Willow Creek. Nag-anunsyo ang Regional Health Department ng biglaan at magastos na inspeksyon at lisensya para sa lahat ng food businesses. Lahat ng aktibong panaderya at restoran ay napilitang magsara pansamantala, nawalan ng kita at nagbayad ng malalaking bayarin. Ngunit ang Daily Loaf Bakery ni Henry ay ligtas. Dahil sarado pa ito para sa renovation at sa paggaling ni Clara Ara, na-schedule niya ang inspeksyon matapos ang lahat, walang rush, walang dagdag bayad, walang lugi. Namangha ang ibang negosyante. Henry, tama ka. Ang inakala naming malas, ang pagkakapilay ng anak mo, ang siyang nagligtas sa negosyo mo. Ngumiti si Henry at mahinahong nagsabi, ang buhay ay palaging gumagalaw sa pagitan ng saya at sakit. Ngunit lahat ng bagay ay may dahilan, hindi lang natin agad ito nakikita. Kapag binigyan ka ng buhay ng pagsubok, sunog, pagkaantala, o sakit, huwag mo agad tawagin itong kabiguan o malas. Ang pagkawala ay maaaring simula ng mas malaking biyaya. Ang pagkaantala ay maaaring proteksyon na hindi mo inaasahan. Manatiling kalmado. Magtiwala sa proseso. Dahil minsan, ang inaakala mong wakas, iyon pala ang simula. Kung nagustuhan mo ang aral ng kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-iwan ng comment tungkol sa natutunan mo, at i-share ito para makarating ang mensahe sa mas maraming tao.
At syempre, mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kwentong nagbibigay inspirasyon. Maraming salamat sa suporta mo.